What's up mga bro? Kakatapos lang ng Sabado Racing. Grabe, isa na naman tong exam na magaganap ngayon. Carry over na naman. Kaya bukas, sigurado, magiging maganda ang ating grose. Kaya bago ang lahat, ito muna, isang maikling shoutout para sa ating mga supporter. Ever Muhammad, salamat po sa patuloy na pagsuporta. Tuloy lamang po sa inyong pagla-like and share. Kay Gilberto Montemayor de Guzman, sir, thank you po. Kay Laila 4266, salamat sa pag-subscribe. Patuloy lang po sa pagsuporta. Kay Romilito Usadas, TY din po sa iyo boss. Malaking bagay po ang simpleng pag-heart nyo po sa akin post. Maraming salamat din. Rodelio Tabernila, thanks boss sa giya. Salamat din po sa inyong suporta. At kay Sir Erwin Cruz 8188, another thanks sir. Sobrang pasasalamat po sa inyong suporta. Bago po tayo magsimula sa ating silip at giya, ito po muna ibibigyan ko lang daan ang isa nating mananaya na although consolation lang ang kanyang natanggap pero malaking halaga pa rin po ang 53,000. So yun no, diyan makikita nyo po sa race 1, nakuha niya si Rush. Tapos si Pildaburn na isama niya rin po dyan. Shade Green, meron po siya sa race number 4. At si River Rose, nagdalawa siya dyan. Sinama niya, si Boss Ako naman. Pero dito siya nalaglag mga boss bro, kay Sneaky Eyes. Dahil nakasolo tayo dyan, sinabayan niya tayo kay Ladybug Red. Ganun pa man, naisama niya dyan si Gold Rush, pati ang dehado na si Exalted. Kaya mga boss bro, isang palakpakan at congratulations sa ating masugid na mananaya. Shoutout nga rin po pala dyan sa Brenda OTB. Hi Mami Brenda, kaway-kaway naman dyan. Meron din pala tayo ditong isang second pick 5 na hindi pinalad mga bro. Sayang at hindi na isama si Gold Rush. Kung naisama yan, sigurado kasama tong ticket na to sa 2 winners ng second pick 5 natin. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil kahit papano ay sumasabay ang ating mga tip sa magandang bigayan. Kaya ngayong araw ng linggo, halika't sipatin natin ang mga kabayo na pwedeng manalo at lumusot na magbibigay sa atin ng magandang dividendo. Kaya mga boss bro, halika na at simulan na natin ang Easy Win Racing at sipat at giya ni boss bro. What's up mga boss bro? Nagbabalik na tayo ulit sa silip at giya na ihahatid sa inyo na walang iba kundi si boss bro. Dito, hinainan tayo ngayon ng siyam na pakarera ni Metro Turf at kagandahan pa niyan. Sa nagdaang karera kanina, meron tayong mga additional na carry over. Kaya mga boss bro, tara, tulungan nyo ako. Sundan natin ang mga pwedeng manalong kabayo bukas na kung saan pwede tayong pumaldo. Sisimulan natin yan dito sa ating race 1 na mayroong 1-4 milyahe na meron ding 14 na kabayo. Another full gate ito mga bro. Race 1 mga boss bro, full gate tayo dito. 14 horses but 13 betting option lamang po. Dito magi-start ang ating first winner take all covers races 1 to 7. Meron din po tayo dyang X3 trifecta quartet super 6 DD. So dito 52 to 56 split. Ang nakikita ko pong lamang dito sa pangangabayo ay yung number 13 horse na sasakyan ni Uno JB Hernandez. Bubu. Nung nakaraang takbo nito ng May 1, ito ang pang-primera din natin na kung saan siya yung nagdala ng bandera. Ka-couple entry niya doon si Baobab na siyang nanalo sa naturang race na yon. Tingin ko walang entrega sa unahan to. Kayang-kaya niyang tumapos, kayang-kayang manalo nito dito. Kaya sa mga nagtitipid, tingin ko pwede nang suluhin to. Bubu.
Sa naghahanap naman na pong proteksyon, pwede nyong isama ang number 7 horse na si Wolf 357. Nandyan din si Mang Nano at si Bride 3. Pili na lamang po kayo. Pero gaya nga ng sabi ko, ako nalalamangan po ako dyan kay Nana Bubu dahil babandera yan ng malayo dyan. Tingin ko makakasolon taga, so dagdag na lamang po kayo. Race 2 na tayo mga bro. Isang magandang pakarera din to dahil ito ay may premyo na 2026 Pilracom Chairman's Cup number 2. So start din po ito ng pick 5, covers races 2 to 6. Ang mga kabayo dito, Midnight Bell na sasakyan ni Uno, King James na sasakyan ni NJ Esteban, Marvelous Maxine ni Pubs naman ang sasakay dyan, no? Sweet Andre, si JB Bakaykay. So Primavera, yung kanyang regular horse jockey na si CP Henson. Houdini na sasakyan ni Jim Shelgo. Tapos si Singa Newsong, syempre si RC Baldonido yan. At si High Dollar na sasakyan ni El Supremo. So dito, ang first choice ko dyan is yung number 2 horse na si King James. Kung matatandaan nyo ng May 1 din, kalaban niya si Counter Attack, no? Pero pang-apat lang siya dumating. Pero tingin ko ngayon pwede siyang manalo dito dahil wala naman masyadong entrega. Meron din tong takbong di bandera, kaya nagulat ako nung huling takbo niya hindi man lang sumabay sa pacing sa unahan. So naalala ko yung huling takbo rin niya nung kinalaban niya sila Circus Crowd. Napaka-impresibo ng ginawa niya doon. Kung gagawin niya lang ulit yung takbuhan na yon, siya ang magiging horse to beat dito. So pang-alalay ko dyan si Midnight Bell. Tingin ko isa't isa lang to, no? Midnight Bell na sasakyan ni Uno. Kung sakasakaling maipapanalo ni Uno si Nana Bubu, possible connection to ng jockey at the same time. Tumbok didi rin yan mga bro. So dito magdagdag na lang kayo. Pero ako sapat na sa akin yan. Si Midnight Bell at si King James. So nandito na tayo sa race 3 mga bro. Start ng ating second winner take all. So dyan, ang kakampihan natin dito at ang pampremera natin is si Super Daily Den na binalik na ang renda kay RC Simasio. Nung huling takbo nito, nung natalo, ang may sakay pa walang iba kundi si Patty Dilemma. Ngayon, ibinalik na sa regular rider niya na si RC Simasio. Pero dito mga bro, may nakikita akong long shot. Si Chocolate Thunder na sasakyan naman ngayon ni RD Raquel. Take note mga bro dati ang sakay ni Chocolate Thunder si RC Simasio. So isang palaisipan niya, nako, baka magbigayan. So dito rin, may isa pa akong panuporta dyan. Nakikita kong isang buenas na hinete, si JR De Ocampo. Nasasakyan naman, rerendahan niya naman dyan si Isla Puting Bato, number 6 horse. So dyan, so kung nagtitipid lang, pwede nyo nang suluin si Super Daily din. Pero kung may pampuhunan, sama nyo Isla Puting Bato at Chocolate Thunder. Eto na mga boss bro, ang inaabangan nating pakarera ngayong araw ng linggo, ang start ng 2026 Pilracom Chairman's Cup 1 na kung saan rematch lang ito magaganap sa mga kabayong si Bayabel, si Don Julio at ang nanalo ng Classic Cup na si number 6 horse ngayon na si Jungkook sakay ni PM Caballejo. So dito naka-upset siya kay Don Julio at kay Bayabel na kung saan tinalo rin siya nung Presidential Gold Cup ni Don Julio. So rivalry to mga bro. Kayo pumili na lang kayo kung sino yung kursonada nyo. Pero ako, ang kursonada ko ngayon dito is si Bayabel na sasakyan ni Uno. Pwede rin naman natin isama si Don Julio at si Jungkook para sure win na tayo agad sa race 4 na yan. Kung naghahanap kayo ng isang long shot talaga, may nagbulong lang na kaibigan, si Easy Does It daw, meron na. At baka makauna sa kanila dyan, pwede rin makatapos dahil late bloomer lang yan si Easy Does It. Tignan natin kung magkakaroon ng upset dito sa race 4. Kayo mga boss bro, nasa sa inyo pa rin ang pili, pero ako lalagay ako dyan sa 3, 4, and 6 na kabayo para sigurado.
Nasa race 5 na tayo mga boss bro. Dito wala naman ako ibang pili kundi si MyStar. Dahil napakagaling din naman ng kabayo na to. Tingin ko nag-aantay lang ito ng isang magandang kapakarera upang manalong muli. So dyan no, pwede nyo rin isama si number 5 horse na si Who's That Girl na meron din proheba na 1.29.4 nung talunin si Achi Holy. Pero ako, dito ako lalagay kay number 1 horse na si MyStar. Sakay pa yan ni Dan Camanyero. So talking horse yan kay Dan. Kaya sosolohin ko na yan, MyStar. Nasa race 6 na tayo mga bro. Start ng pick 4, covers races 6 to 9. So dito, wala rin ako ibang nakikitang magaling na kabayo kundi si G's Favorite. Sobrang baba na sa laban nito, no mga boss bro. Kung mapapansin nyo, kayang-kaya niya nang talunin lahat ng mga nandyan. So kung maghahanap ka lang ng panuporta, syempre doon ka na sa stablemate niya, si number 1 horse na si Song for G. Nasasakyan naman ni JB Guerra. So para sa akin mga bro, sosolohin ko na to, G's Favorite. Race 7 na tayo mga bro. Dito naman, last XD natin at DD+1. Nagbabalik nga pala dito ang kabayong si Sherbet Fountain na sasakyan ni Mr. Actually, Pati Dilemma. So tingin ko, siya magdadalan ng bandera dito, no? At pwede rin naman yan dirimate o nakasunod lang. Madami nang ipinanalong magandang laban to si Sherbet Fountain. Tingin ko kaya pa nitong umisa dito. Kung meron man tayong nakikitang panuporta dyan, wala nang iba kundi yung number 13 horse na si Uzer na maganda rin yung post position. Walang magiging entrega sa labasan. Kaya tingin ko, isa't isa lang to. Isang magaling na kabayo at isa pang magaling na hinete. Pag pinagsama mo yan, talagang magbibigay yan ng magandang laban. So, dagdag na lang kayo. Ako, sapat na sa akin yan. Sherbet Fountain at ang kabayong si Uzer. Nandito na pala tayo sa ating race 8, penultimate race. Dito naman, wala akong nakikitang pamprimera kundi si Madre Taberna na sasakyan ni Pabs Caballejo. Ang ganda ng huling takbo nito nung tinalo nito si Queen Marchesa. Talagang umintado si kabayo at marami pa. Tingin ko, sa ganda ng post position nito, wala rin magiging entrega sa largahan to at makakapwesto agad sa tabing balya kung gugustuhin niya. Kaya dyan, ayan ang first choice ko. Meron akong pandihado dyan, yung number 8 horse na nakikita ko na si Black Widow na sasakyan ni Claro Espare. Si Mr. Longshot ngayon to eh. Gusto nito ngayon mga dihado. Kaya baka isalikwat na naman. Pwede nyo rin isama dyan, pansuporta. Number 7 horse is Polarium na sasakyan ni Bumbum Villegas. So dyan, ang aking pili, Madre Taberna, is Polarium at yung long shot ko na si Black Widow. And we are down to our last race, race number 9. So dito, 1/6 milyahe na kung saan mataas na grupo na 57 to 70 split. Diyan makikita nyo yung mga kabayo nagpanalo na, nakailang panalo na karamihan dyan. Pero ang pipiliin ko dyan ng pamprimera ko is yung sakay ng swerteng hinete na si JR De Ocampo na si Baobab. Galing nga yan sa isang impresibong panalo nung kakopol entry niya si Nana Bubu. Ang ganda ng remating ginawa niyan. Pero nasa unahan din naman. Baka makakita tayo kasi dito na kung sino yung nagbukas, siya ang magsasara. Pero dahil paratingan, magdagdag tayo mga boss bro. Nakikita kong pansama dyan si Sanchalicious na magdadala ng bandera at si Miss Ocala na nakabuntot lamang. Laging nasa gitna lang nila. Pwedeng kumuha yan pagdating ng 3 Oktabo. Kung sakasakali naman mapabayaan si Sanchalicious, kayang-kayang tumapos niyan mga boss bro. Kayo, mga boss bro, magdagdag na lang kayo ng mga kursonada nyong kabayo. Muli, dito po nagtatapos ang ating silip at giya ni Boss Bro. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
Nawa ay patuloy po nating suportahan ang giya ni Boss Bro. Dito po ay malaking bagay na sa atin yung mga comments, like, and shares ninyo. Kaya maraming salamat sa pagbabalik ng Easy Win Racing. Babasahin po natin yung mga comment nyo sa ating magiging post na yon. Kaya feel free po na mag-comment para po malaman din po natin yung inyong mga location. At i-add nyo rin po pala kami sa aming Facebook account at sa aming FB page. Ipopost ko po dito mga Boss Bro. Add nyo po ako sa aking Facebook at sa aming page. FB page po yan.